Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo, pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Ako po si Helen, 39 na taong gulang, isang balo. Namatay kasi ang asawa ko dahil sa isang away inuman. Hindi naman siya ang may kaaway, bali parehong imbitado ng kaibigan niya, iyong dalawang nag-away. May baril pala ang isa, kaya noong magkainsultuhan ay naglabas ng baril at walang habas na nagpaputok. Marami silang tinamaan, pero ang asawa ko at iyong kaaway ng lalaki ang napuruhan. Ayun, pasensya na po kung naibahagi ko pa ang tungkol doon. Ang kwentong aking ibabahagi ay tungkol sa karanasan sa aswang na naikwento sa akin ng yumao kong asawa noong siya ay nabubuhay pa. Laking Maynila kasi ako, Sir Carl, kaya wala akong ideya na totoo pala ang mga aswang. Ang madalas lang naman ipinapakita sa telebisyon ay iyong mga multo eh. Nag-iisang anak po ang asawa ko, pero ang mga magulang niya ay parehong masasabing hindi matinong magulang. Fixed marriage daw kasi ang mga iyon at napilitan lang na magsama dahil sa kautusan ng mga magulang at perang matatanggap nila. Noong mag-asawa daw ang kanyang mga magulang, ay doon na rin sila nanirahan sa bahay ng lolo niya sa side ng kanyang ina. Kahit nga raw nagkaanak na, ay walang nagbago sa dalawa. Tuloy-tuloy lang sa kung ano-anong bisyo at pagbabarkada, hanggang sa mapuno na ang kanyang lolo at lola. Pinalayas na talaga sila noong nasa high school na raw siya. Kaya napilitan na silang lumipat sa kabilang bayan. Kahit papaano ay may natira pa naman daw sa pera ng kanyang mga magulang. Kaya kahit wala pang maayos na hanap buhay, ay nakakasurvive pa rin sa pang-araw-araw. Sa kalaunan ay nagnegosyo raw ang kanyang ina ng pagpapautang ng pera doon. Medyo malayo sa bayan ang kanilang nalipatan. Mula sa highway ay papasok na daan na sobrang malubak at maputi. Kaya nga ayaw na rin daw iyon pasukin ng mga pumapasadang tricycle kapag magpapahatid. Kaya naman maglalakad na talaga mula doon sa highway hanggang makarating sa kanila. Pero bago makarating ay may madadaanan pang malawak na maisan at tubuhan. Binilhan naman daw siya ng kanyang mga magulang ng second-hand na motor, kaya may service siya papuntang paaralan. Noong makagraduate nga raw siya, ay agad na rin siyang naghanap ng trabaho. Medyo kinakapos na rin kasi sila. Ang tatay niya raw kasi ay pinasok na ang pagsasabong at madalas na pag-inom. Ang kanyang ina naman ay sumasama na sa mga amiga para magbingo o di kaya magbaraha. Bihira niya na nga lang daw maabutan ang dalawa sa bahay nila at madalas na rin walang pagkain kapag umuwi siya. Para makaiwas sa sitwasyon sa bahay, ay ginusto niya na lang na makapasok agad ng trabaho kahit high school pa lang ang natapos niya. Malabo na rin naman daw kasi siyang makapagtuloy pa ng college. May nakita raw siyang isang mini grocery sa bayan. Katamtaman lang ang laki noon. Dadalawa lang nga ang bantay. Isang may katamtamang edad na lalaki at isang dalaga na sa tingin niya ay anak iyon noong lalaki. Naisipan niyang mag-apply doon bilang helper o di kaya guard.
Natuwa naman siya dahil tinanggap daw siya bilang guard. Pero ang kabilin-bilinan sa kanya ay doon lang siya sa labas pipwesto palagi. Pinagawan nga daw siya doon ng guardhouse para doon na siya sa buong maghapon, taga-assist ng mga paparadang sasakyan ng customer at mag-a-assist din kapag aalis na ang mga ito. Ang ipinagtataka niya raw doon dahil kahit marami ang kahon na mabibigat na kailangan ipasok sa loob, ay hindi pa rin siya pwedeng tumulong na magdala sa loob ng stock room. Tanging ang mag-ama lang daw ang pwede doon. Halos 1 taon pa ang lumipas, ay nagsimula na ang mga balita na may mga nawawalang bata, binatilyo at dalagita. Pero madalas daw ay iyong mga estudyanteng hindi taga roon sa lugar. Madalas din sinasabing ang grocery kanyang pinagtatrabahuan ang huling pinuntahan noong mga nawawala. Binalaan naman siya ng kanyang amo na kapag nagtanong daw ang mga pulis, ay sabihin niya lang palagi na nakikita niya naman lahat ng mga pumapasok na customer sa grocery at hindi niya nakitang pumasok ang mga bata o dalagitang nawawala. Hindi pa rin naman uso noon ang CCTV, kaya tanging ang statement niya lang ang maaaring makuha ng mga pulis. Magaling rin daw magpalusot ang kanyang amo. Nagduda raw siya, lalo noong may isang dalagitang nagtanong sa kanya kung may tinda ba sila noong produktong tinatanong, na sinabihan niyang tignan na lang sa loob. Tapos makalipas ang ilang araw, ay pinaghahanap na iyon ng pulis at dala ang larawan ng dalagita. Pilit niya pa nga raw iniisip kung nakita niya bang lumabas ang dalagitang iyon, pero mukhang hindi raw talaga. Tuwing gabi kasi, ay pupuntahan na lang siya ng among lalaki o di kaya ng anak noon na dalaga para kunin sa kanya ang pinapagamit na 38 na baril na kalawangin at kahoy ang hawakan. Tapos papauwiin na siya kahit hindi pa nakasara ang grocery. Hindi niya rin nga daw alam kung saan nakatira ang mga amo niya. Isang araw daw noon, pagkagising niya, ay nagtimpla lang siya ng kape, tapos umupo muna sa sala habang naroon ang kanyang mga magulang na nanonood ng TV. Naisip niya raw na isang himala iyon na maabutang parehong naroon ang dalawa. Maya-maya ay may dumating na kaibigan ang kanyang ama at sinabing may natagpuan daw na dalaga na wala ng buhay sa ibaba ng tulay. Wakwak ang liig at butas ang tiyanang bahagi. Iyon daw ang pinagkakaguluhan ng mga tao noon. Gusto niya nga raw sanang makiusyoso, kaso medyo malayo, dahil doon pabanda sa may tulay sa highway. Kaya kahit gustong makibalita ay hindi niya na lang itinuloy. Sira din kasi ang motor niya noon. Inihanda niya na lang ang kanyang mga susuotin sa pagpasok at naligo na rin. Bago nga raw siya umalis, ay hinawakan pa siya ng kanyang ina sa balikat at sinabing mag-iingat ka anak. Nagulat daw siya doon dahil sa halos mag-iisang taon niya na pagpasok sa trabaho ay noon pa lang yata siya sinabihang mag-ingat. Naisip niya raw tuloy na baka nanalo sa sugal ang kanyang ina kaya maganda ang mood. Naputol ang ibang sasabihin ng kanyang ina noong sumigaw sa labas ang kaibigan niyang si Ariel at sinabing, "Tara na, Brad!" Matagal niya ng kaibigan sa lugar si Ariel na nagtatrabaho rin sa bayan. Lagi niya iyong angkas sa motor, kaya sabay silang pumasok at umuwi. Helper naman iyon
sa isang tindahan ng gulay sa palengke. Pero sa araw na iyon ay magkukumute lang sila dahil sira nga ang motor niya. Sa kinalingguhan niya pa iyon planong dalhin sa talyer. Habang naglalakad daw sila, ay ikinikwento sa kanya ni Ariel ang tungkol sa natagpuang patay na babae. Hindi lang daw iyon. Marami pa raw ang mga natatagpuang patay sa ibang bahagi ng lugar nila. At mukhang aswang ang may gawa dahil palaging ganoon ang itsura. Wakwak ang liig at simot talaga lahat ng laman loob. Maging ang dalawang mata ay dinudukot din. Tatango-tango lang daw siya habang naglalakad sila dahil pinag-iisipan niya kung ano ang maaaring koneksyon ng mga amo niya sa patayang iyon. At kung totoong may aswang, maaari ba kaya na amo niya ang aswang ng mga nambibiktima sa lugar? Nagulat na lang siya noong tapikin siya ni Ariel at sabihing sumakay na sila ng jeep dahil naroon na iyon sa kanilang harapan. Mula kasi sa bahay nila ay lalakad lang hanggang highway tapos doon nasasakay ng jeep. Pagkarating sa trabaho, ay kunyari niya raw pinagdadampot ang mga tray sa labas para ilagay sa loob. Gusto niya na kasing magsimulang mag-imbestiga tungkol sa kanyang mga amo. Pero laking gulat niya noong bulyawan siya ng kanyang amo at sinabihang ano raw ba siya? Bobo o tanga? Sinabi naman daw sa kanya na bawal siya sa loob at bakit pumasok pa. Sinabi niya na lang daw na sorry, ipinapasok niya lang naman ang mga tray. Sumagot naman ang amo na ilapag na lang sa pintuan. Inulit niya na lang daw na magsorry tapos inilapag ang tray saka bumalik na sa guardhouse. Maghapon lang daw siya na nakatulala sa guardhouse dahil kakaunti lang din naman ang customer na dumating na may dalang sasakyan. Pagtungtong ng 5:00 ay sinabi sa kanya ng amo na umuwi na. Sabi niya naman na maaga pa. Ang madalas niyang uwi ay 7:00 o di kaya 8:00 ng gabi kapag meron pang mga namimili. Sinagot siya ng amo na huwag mag-alala. Buo pa rin naman daw ang bayad sa kanya sa araw na iyon, tapos kinuha na ang baril. Kaya wala na raw siyang nagawa. Noong aalis na siya, ay tumingin pa siya sa loob ng grocery para sana kumaway sa amo niyang lalaki o di kaya sa anak na dalaga upang sabihing aalis na siya. Pero busy sa counter ang among lalaki. At wala ang dalagang anak noon. Ang dalaga naman daw talaga ang nakapwesto ng madalas sa counter. Binaliwala niya na lang dahil baka nagbanyo lang o nasa loob ng stock room. Dumaan muna daw siya noon sa palengke upang sabihin kay Ariel na hindi niya na ito mahihintay dahil maaga siyang pinauwi. Pasado 7:00 pa rin kasi ang uwi ni Ariel. Hindi naman daw kalayuan ang palengke mula sa grocery. Sinabi naman daw ni Ariel na sige, mauna na siya. Nag-abang na nga siya ng tricycle sa may tapat ng palengke. Kasi kung sa paradahan ay matagal. Dahil maghihintay pa na makumpleto ang 4 na pasahero. Kung doon sa mga sumisibat lang ay 2 o 3 lang ang laman, kaya pwede na siya doon. Habang nakatayo sa daan ay napansin niya ang isang kulay itim na kotse. Kahawig daw iyon ng sasakyan ng mga amo niya. Inisip niya naman na marami naman ang magkakamukhang sasakyan, lalo kung itim at walang mga nakadikit na kung ano-ano. Pero noong nakasakay na siya sa likuran ng tricycle,
ay nakita niya raw na muli na iyong umandar na para bang sinusundan ang tricycle na sinasakyan niya. Noong pumara na siya sa may kanto ay huminto rin daw ang kotse. Hindi niya na lang daw pinansin at nagsimula na sa paglalakad. Mga 10 hanggang 15 minutos din kasi ang lakaran mula doon sa highway papunta sa kanilang bahay. Depende sa kondisyon ng daan. Kasi kung galing umulan, ay hindi ka makakapaglakad ng tuloy-tuloy. Hahanap ka muna kasi ng bahaging walang tubig at ligtas na madaanan. Habang naglalakad, ay bigla raw siyang napatigil noong makarinig ng kaluskus mula sa gitna ng talaiban. Wala pa daw kasi siya noon sa may maisan. Hindi pa naman daw siya nakakalayo sa may highway. Inilibot niya ang paningin sa paligid dahil kahit papaano ay maaaninagan pa rin naman kaunti kasi nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim. Pero wala naman daw ibang tao, kaya ipinagpatuloy niya na lang ang paglalakad at sa pagkakataong iyon ay binilisan niya na ng kaunti. Bahala na kung madulas, at least papauwi na rin naman. Nagpatuloy pa rin daw ang tunog ng kaluskus na tila nakasunod sa kanya, pero naroon na sa may parting maisan. Nanindig na raw ang balahibo niya noon at natatakot na rin. Naisip niya kasi na baka iyon na ang aswang na nambibiktima sa lugar na sinabi ng kanyang kaibigan na si Ariel. Inilabas niya sa bag ang dala niyang flashlight, tapos bawat hakbang ay inililibot niya iyon sa paligid. Ilang saglit pa ay narinig niyang may umaangil na raw sa unahan. Kaya agad niyang itinutok doon ang flashlight. At naroon nga ang isang itim na aso. Matangkad iyon pero may kapayatan ang pangangatawan. Nagliliwanag ang mata noon at naglalawa ang bunganga sa laway. Binubugaw niya raw iyon o iyon bang itinataboy at inaambahan ng pagpalo ng flashlight para lumayo. Pero hindi iyon natinag. Nakita niyang kumilos na iyon, kaya bumaling na siya papabalik para tumakbo sa direksyon kung saan siya nanggaling. Kaso naabutan siya noon at naitulak mula sa likuran. Doon din naman bumagsak sa putikan ang asong iyon, kaya nahirapan din iyon bumangon dahil sa dulas. Malapit lang daw iyon sa kanya, kaya ipinukpok niya ang flashlight sa ulo noon, tapos pinilit niya nang makatayo. Umangil daw iyon muli na halatang gigil na gigil sa kanya. Pero noong makatayo na siya, ay doon na siya dumaan sa may maisan. Bahala na raw kung magkanda tumba-tumba na ang mga mais doon, basta matakasan niya lang ang nilalang. Sa tingin niya ay hindi rin iyon agad nakatayo dahil madulas daw talaga ang bahaging iyon. Ilang metro na lang ay mararating niya na ang bahagi ng kabahayan, ay doon na raw siya nagsisigaw ng tulong. Kung kaya naman, naglabasan na ang mga kalalakihan na may dalang itak at sulo. Naroon na rin ang kanyang ama na sumalubong. Pagkakita sa kanya ng kanyang ama ay sinabi noong bakit hindi niya kasama ang kanyang ina. Kaya naman takang-taka raw siya na bakit niya naman makakasama ang ina galing siya sa trabaho. Ayon pa sa kanyang ama na bago raw mag-alas 5 ay umalis ang ina para mamalengke at dadaanan na rin siya para sabay na sila sa pag-uwi. Agad daw siyang kinabahan dahil baka naroon pa sa daan ang kanyang ina at iyon naman ang inaatake ng asong iyon.
kaya dali-dali siyang kumuha ng itak sa kanilang bahay at magkasama sila ng kanyang ama at iilang kalalakihan na binalikan ang daan para hanapin ang kanyang ina. Noong naroon na raw sila sa maputik na bahagi, ay nakaramdam sila ng kaluskos mula sa gitna na bahagi ng maisan, kaya naging alerto ang lahat. Noong abot na ng liwanag ng mga flashlight, iyong papalapit, ay nakita nilang iyon ang kanyang ina. Putikan din iyon at halatang takot na takot. Noong makilala sila noon, ay lumapit na nga at doon na nagkwento. Nauna raw iyong pumunta sa palengke bago sana siya puntahan sa trabaho at doon bumili ng gulay sa tindahang binabantayan ni Ariel. Pero ang sabi daw ni Ariel, nakakaalis lang daw ni Dante na siyang asawa ko at nagkasalisilang sila. Kaya matapos makapamili, ay umuwi na lang din iyon agad. Noong naroon na siya sa daan, sa may bahaging maisan, ay may naririnig siyang tila isang lalaking dinudumog ng isang mabangis na nilalang. Kaya agad na siyang naglakad papasok sa gitna ng maisan para makalayo doon sa daan kung saan naroroon ang mabangis na tunog ng nilalang. Laking pasasalamat daw nila noong makitang walang naging pinsala ang kanyang ina. Mukhang hindi siguro iyon napansin ng nilalang. Agad na rin silang naglakad papauwi. Hindi pa nga raw sila nakakalayo, ay nakarinig sila ng isang nakakakilabot na alulong ng aso. Tila nanindig bigla ang lahat ng buhok nila sa katawan. Pagkarating sa bahay, ay agad silang nagsara ng bintana at pintuan. Maging ang mga kapitbahay ay ganun din. Dahil nalaman na rin nga ng mga iyon ang nangyari sa kanya. Noong nagpapahinga na raw ay hirap siyang makatulog ng tuloy-tuloy dahil tila bigla siyang binabalik sa eksena noong inaatake siya ng malaking aso. Ang sabi nga raw ng mga taga roon na hindi iyon pangkaraniwang aso kundi isang aswang. Kinabukasan raw noon ay mabilis kumalat sa lugar ang nangyari sa kanya, pati na iyong mga narinig ng kanyang ina. Dahil sa may pasok siya, kaya kahit puyat pa ay pinilit niya pa ring bumangon at maghanda sa pagpasok. Noong nakabihis na nga raw ay may 2 pulis ang naroon sa kanilang bahay kasama ang kapitan. Nagtanong iyon tungkol sa nangyari. Kung kaya naman, minadali niya na lang ang pagkikwento at sinabing kailangan niya nang umalis dahil may pasok pa siya sa trabaho. Pagkarating sa trabaho ay nakita niya sa unahan na meron na namang pinagkakaguluhan. Ipinagtaka niya rin kung bakit sarado pa ang grocery. Sa ganong oras kasi ay madalas naroon na ang mag-ama, kaya dumiretso na lang muna siya sa unahan. Nakita niya ang isang binatilyo na wala ng buhay. Ganun din ang itsura. Wakwak ang leeg at butas ang tiyan. Napaisip raw siya na mukhang hindi naligtas sa lugar nila at mukhang naroon lang sa paligid ang aswang dahil hindi kalayuan ang mga pinagtatapunan ng mga biktima. Ilang saglit lang ay nakita niyang paparating na ang itim na kotse ng kanyang amo, kaya binilisan niya ng maglakad papunta sa guardhouse. Pagkabukas ng pintuan ay napansin niyang putikan ang bandang pinto sa driver seat, pati na ang sahig noon. Doon na nadagdagan ang hinala niya sa kanyang mga amo. Pagkapasok ng grocery ay naririnig niyang
Nagtatalo ang mag-ama. Parang may binanggit ang ama na bakit daw hindi pa sinigurado, baka magsumbong. Kunyari lang daw siya na walang narinig at nagwalis-walis na lang muna sa paligid ng parking lot pati sa guardhouse. Kinahapunan noon ay inabangan niya raw na baka pauwiin siya ng maaga pero hindi naman daw. Biglaan din kasing dumami ang mga customer kung kailan papalubog na ang araw. Pinaghandaan niya pa naman ang muling pananambang sa kanya noong nilalang. Nagdala na siya ng isang maiksi pero matulis na itak. Iyong halos isang ruler ang haba. Nilagay niya iyon sa kanyang bag. Pasado 8:00 ay kaunti na lang ang customer. Nagsiuwian na maya-maya ang lahat. Nagsimula na ring magsara ng roll-up ang anak na dalaga. Ilang saglit pa ay may dumaan na 2 dalagita. Siguro mga nasa grade 6 o first year ang 2 iyon. Pagkakita raw doon ng amo niyang dalaga ay agad sinabi sa kanya na umuwi na. Kinuha na rin ang baril at nagmadali na siyang pinaalis. Naisip niya raw na bakit kaya. Pero sinunod niya na lang din kasi pagod na siya. Kulang pa nga siya sa tulog noong nakaraang gabi. Tapos tuloy-tuloy pa ang mahabang oras ng duty niya sa araw na iyon. Noong nakakailang metro na siya ng paglalakad ay naalala niyang naiwan pala ang baunan niyang galon ng tubig na inumin. Kaya nagpasya siyang bumalik. Wala ng tao sa labas ng grocery. Maaga namang nagsasara ang mga nasa unahang establishmento na mga hardware at machine supplies. Kung kaya naman, kapag may nangyaring hindi maganda at kahit magsisigaw ka pa, ay wala rin daw agad makakarinig. Matapos makuha ang galon ay binuksan niya ang bag para ipasok iyon. Nang marinig niyang nagsisigawan ang 2 dalagita sa loob ng grocery, laking pagtataka niya raw dahil bakit nakasara na ang main entrance kung may customer pa pala sa loob. Kaya dali-dali niyang inilabas ang itak at lumapit sa main entrance. Nagtitili daw ang mga dalagita at mukhang hindi alam kung saan dadaan. Kaya dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Nakaangat pa naman ng kaunti ang roll-up sa harap, kaya nagawa niya pang makapasok sa loob. Pagkapasok niya ay nakita niyang hinahabol ng isang mabalahibong nilalang ang isang dalagita. Tapos ang isa naman ay tumitili habang naroon sa may sahig sa dulo. Dahil sa parehong abala ang 2 nilalang, kaya hindi siya napansin noong papalapit na siya sa isa. Nakakagat na raw iyon sa liig ng isang dalagita, kaya sinaksak niya na agad. Napaliyad daw iyon at napasigaw na tila nasasaktan. Laking gulat niya naman noong dambahin rin siya ng isa pang nilalang mula sa likuran. Kaya napaliyad raw siya noong maramdaman ang malalim na hiwa ng kuko sa likod niya. Hinawakan pa siya noon sa batok at ibinalibag papasubsob sa istante papalapit sa may counter. Naalala niya raw na doon lang sa drawer inilalagay ang baril na ipinapahawak sa kanya kapag umaga. Kaya pinilit niyang makabangon agad kahit pa marami siyang sugat sa braso at kamay dahil sa pagkasubsob sa mga basag na bote. Pagkabukas niya ng drawer ay tama siya. Naroon nga ang baril. Pagkalingon niya doon sa isang nilalang ay nakita niyang papalapit na iyon sa kanya. Kaya agad niya iyong pinaputukan ng maraming beses.
6 lang naman daw ang laman na bala noon kasi araw-araw niyang chinecheck iyon. Dahil sa maliksi din ang nilalang, kaya siguro mga 3 bala lang daw ang tumama doon. Hindi niya naman napuruhan, pero mukhang nasaktan dahil tumakbo iyon papunta sa pintuan ng stockroom. Sinabi niya sa isang dalagita na lumabas at sumigaw ng tulong sa may kalsada. Tapos pinuntahan niya na ang isang dalagitang nasa sahig. Nakahandusay pa rin sa ibabaw noon ang nilalang pero hindi na gumagalaw. Kaya hinawi niya para matulungan ang dalagita. Unti-unti raw bumabalik sa normal na itsura ang halimaw na iyon at iyon nga ang amo niyang dalaga. Tapos iyong dalagitang inatake naman ay pupugak-pugak ang tunog ng gilid ng leeg, kasabay ng pagbulwak ng dugo. Inilabas niya raw ang kanyang panyo para pigilan ang paglabas ng dugo, pero hindi kinaya. Kaya humanap siya ng ibang maitatapal at nakita niya ang nakakalat na sanitary napkin na pangregla. Iyon ang itinapal niya, saka tinalian ng panyo. Pagkalingon niya raw ay meron ng 2 pulis. Agad siyang sinipa sa likod at noong mapasubsob ay tinapakan siya at pinusasan sa pag-aakalang siya ang may gawa ng karumaldumal na krimen. Ilang saglit pa ay meron pang mga dumating na pulis mobile at itinakbo ang dalagita sa ospital, pero dead on arrival na iyon. Tanging iyong isa lang ang nakaligtas, pero marami din iyong kalmot sa mukha at sa mga braso, pati na sa likod. Kung nagkataon daw na pati ang dalagang iyon ay namatay, ay siguradong multiple murder ang kaso niya. Dahil ang buong paratang talaga sa kanya ng mga pulis na siya ang may gawa ng pagpatay. Dahil sa hindi naman pwedeng ilagay sa report na pinatay iyon ng aswang, kung kaya naman sinabi na lang na may problema sa pag-iisip ang ama. At noong nagkaroon ng pagtatalo sa anak ay pinatay niya iyon kasama ang isa pang customer na dalagita. Pinaghahanap na rin ng kapulisan ang ama sa kasong double murder at isang attempted murder. Matapos ang pangyayaring iyon ay umalis na rin sa lugar nila ang asawa kong si Dante. Maliban kasi sa trauma sa pangyayari ay natatakot na rin siya dahil baka hinahunting na rin siya ng amo niyang lalaki. Idagdag pa na kaunting kalabog lang ay agad na siyang napapabalikwas at takot na takot. Kaya kinakailangan niya ng makalayo sa lugar para makalimutan din ang mga nangyari. Noong makaluwas siya ng Maynila ay nakapagtrabaho naman siya, pero helper lang muna daw sa isang kainan. Kasi ayaw niya munang maging security guard. Pero kalaunan ay napag-isipan niyang mas malaki ang kikitain kapag nag-security guard siya at meron talagang lisensya. Kaya pinag-ipunan niya ang ibabayad sa mga training at mga requirements para sa lisensya. Maraming naging karanasan ang asawa ko noong nagsisecurity guard na siya, lalo na kapag na-assign siya sa mga ginagawang building. Kaso lang, karamihan doon ay tungkol sa mga multo. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Boss Carl. Sana ay magustuhan ng iyong mga tagapakinig. Gusto ko lang din sabihin na mas maraming karanasan sa kababalaghan ang mga security guard dahil madalas silang naka-duty ng gabi. Maraming salamat po, boss, ha, kung maitatampok mo ang kwento ko sa iyong channel. More power po. Mag-iingat po kayo palagi.
At hanggang sa muli.